Yo mga idol, kamusta? Boxing update po muli tayo ngayon. Marlon Tapales, malaki ang tsansa na manalo nga po sa magiging laban nila nito nga pong halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Matapos nga po kasing maibulgar ni Nonito Donaire ang mga kahinaan nga po ni Inoue. Dahil nga po kung matatandaan ninyo, unang nakalaban nga po ni Nonito Donaire, no, itong si halimaw ng Japan na Naoya Inoue. At inaabot lamang ito ng 2 rounds. And well, bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe, pahit ng notification bell para ma-update ko kayo sa ating mga susunod na boxing update. So after nga po ng 2 rounds na laban na yon, ay nakita naman natin na obserbahan ni Nonito Donaire ang mga kahinaan nga po ng halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Tao lang din daw ito at talagang tinatamaan din ng mga solid punch basta malakas. Nayayanig din ang pagmumuka kapag tinatamaan, nahihilo din kagaya ng mga ordinaryong mga tao. So hindi daw po dapat katakutan ni Marlon Tapales, no? Etong si Naoya Inoue, kahit wala pa po yung talo, ay posible yakang-yaka naman na kayang talunin ni Marlon Tapales. Kung titignan nyo kasi sa stamina, di hamak naman na marami nang napagdaanan itong si Marlon Tapales. And bukod pa po dyan, normal lang itong si Marlon Tapales at walang ginagamit na kahit anong pain reliever sa mga practice niya, no, at sa mga training niya, sa mga sparring niya, hindi siya gumagamit ng ganon. Samantalang ito naman pong si Naoya Inoue, konting sakit nga lang daw ng katawan ay gumagamit na mga pain reliever, which is pinaghihinalaan nga po ngayon na may substance or content nga po ng cannabis or marijuana, which is pinagbabawal po talaga sa kahit anong larangan ng sports, especially sa boxing. Kapag kalalaban, nagkakaroon po kasi ng side effect yun, hindi nasasaktan yung boksingero at mas tumitibay ang pangangatawan. So nakita nyo na experience po ni Nonito Donaire yun, at ayon na rin sa kanyang obserbasyon ay tila may ginagamit nga po ng mga pain reliever itong si Naoya Inoue bago lumaban. Pero magkagayon man, alam naman natin, no, dadaan yan sa mga drug testing o mga anti-doping test bago sila magsimula. At kapag ka napatunayan talaga na itong si Naoya Inoue gumagamit ng pinagbabawal na gamot, ay sure ball mapupunta na po dito kay Marlon Tapales ang mga belt, no, itong champion belt nga po ni Naoya Inoue, at magiging kampiyon, tatanghalin ng kampiyon itong si Marlon Tapales bilang undisputed, no. Nakita nyo ngayon pa lang, nakita naman natin, no, pinapanigan talaga at mas pinapaboran po ng mga fans itong si Marlon Tapales kasi nga napakasimple lang, focus lamang sa mga training at wala siyang binabanggit, no, na ilang rounds tatapusin itong si Naoya Inoue. Samantalang sa side naman ni Inoue, sinasabi niya 5 rounds lang daw ang aabutin ng ating kababayan na si Marlon Tapales. Well, sige, bago niya sabihin yan, magkaalaman muna sa loob ng ring. Doon talaga, no, yung totoong mangyayari. Mahirap kasi yung sabi-sabi lang, dadaanin lang sa salita at yabang pero walang napapatunayan. Well guys, patuloy ko po kayong i-update, and please huwag niyong kalimutan naman mag-like and subscribe bilang suporta sa ating YouTube channel. Maraming